Naman, Risa, putang ina naman. Just go. Risa, tanas ka nga because ano ba, Risa? You are using the taxpayers' money to go against the taxpayers who are criticizing you. But you are already oppressive and abusive. Sige, if fake news lahat yung sinasabi ni Rene, paano naging hindi fake news yung mga sinasabi niya sa Senate? Risa Ontiveros, makinig ka. Yung mga PR mo na mga bobo rin naman, anong klaseng utak meron ka? May mga bagay talaga na hindi nadadala sa index card. Okay? Pukpok si Risa Ontiveros. What's wrong with questioning the integrity of your committee hearings, Miss Risa Ontiveros? Huwag niyo kami pinuputang ina as if we did something wrong. That is the worst insult you can do to the tax-paying Dadagan Balita News Update. Dadagan Balita. Alright, welcome back mga kabaitaan. Nagbabalik na naman ho tayo dito sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. Sa mga oras na ito mga kabaitaan ay atin pong pag-uusapan, panoorin at pakinggan yung mga pambaba na to ng tatlong vlogger na ito. Organic na DDS vlogger mga kabaitaan na si Pao Tio Moreno at itong si Joey Cruz, na kung saan ay kinastigo at muling pinahiyaho nila dito si Risa Tanas Hontivirus mga kabalitaan. Mas lalong nanggigigil tuloy yung mga DDS vlogger na ito. At alam ko po yung ilan sa mga subscribers natin na hindi pa ho ito napanood mga kabalitaan itong portion na ito. At ating ipapakita ho dito mga kabalitaan at papakinggan ho natin kung ano yung kanilang mga banat kay Risa Tanas mga kabalitaan. Kaya huwag kalimutan, subscribe na ho kayo at turn on the notification bell para agad yung mapapanood ang mga latest uploaded video ho natin mga kabalitaan. Ito, panoorin ho natin ang videong ito. Let's talk about what Risa did. Let's do the rabadabango. Let's do the rabadabango. So, nagpunta si Risa sa NBI, right? And she asked for the NBI's assistance para imbitahan yung mga para i-assist siya for complaint. Yung nagfile siya ng NBI complaint. So hiningi niya yung tulong ng NBI kasi meron daw syndicated na effort in order to put her down or whatever she means, ganyan. So ngayon, parang, I do not know what they're trying to do, no? Parang are they saying na kapag ikaw nag-share ka ng content, does that mean, di ba, meron ng conspiracy, ganyan. So parang ang labo naman na gano'n, di ba, yung nila. Actually, ang hindi ko rin maintindihan because I haven't shared the video. Yeah, you only made that. Ang ginawa ko, summary. So, pinanood ko yung video, nag-summarize ako point by point sa lahat ng mga sinasabi ni alias Rene. Yeah. Then I posted it. And what's more funny about it is the fact na after my post gained traction, mga 12,000 shares ata, bigla siyang tinanggal ni Meta. Tapos, banned ako for a month. And then, yung violation ko daw is coordinating harm and promoting crime. Paano naging coordinating harm and promoting crime when I only summarized the testimony of alias Rene? That's true. You know what I mean? Diba it's kind of unfair because wala namang fake news doon, walang additional information, walang exaggerated statements. I only plainly posted about what has transpired on the video. Yan yung problem. So, hindi ko talaga maintindihan kung saan yung utak ni Risa Tanas dahil nga, di ba, she's a champion of democracy, a bastion of free speech kasi dapat may boses lahat ng mamamayan. Pero the moment na nagsulat lang naman ako ng summary, may cyber libel na ako. Oh my fucking goodness. Mas malala ko nga yung ginawa ko. Ako yung first na nag-share, di ba? Exactly. Mas malala. Mardagulan pa. Mas gusto ko yung mga nag-comment dito. Yung video mismo nung lalaki. Tapos tinag ko pa siya. Feeling ko sila lang din may gawa niyan kay Rene. Patibong yan si Rene para sa inyo
para sa inyong mga DDS vloggers. Pero ako, I don't think na ganon, na parang patibong lang siya or ano, kasi parang, well, there is a possibility na tama yon yung, pero medyo far-fetched na patibong siya. Kasi guys, walang panalo si Risa dun sa pagtalikod ni Rene. Kasi nga, why did your witness turn against you? Diba? Hindi, ang point ko nito, ang question ko na hindi masagot-sagot ni Risa Hontiveros is the fact na ginawa niyang gospel of truth si alias Rene when she accused Kibuloy of the cases na final niya, 'di ba? Pero ngayon na bumaliktad, biglang naging fake news, biglang naging of falsehood si alias Rene. So if we follow the same line of thinking, it only means na all things that Rene have uttered during the Senate hearing are false, di ba? If follow natin si Risa Hontiveros. Pero ang hindi ko talaga maintindihan, guys, is yung fact na, number one, why is she filing cyber libel cases to the people who are only sharing verifiable information or publicly available information? It's not cyber libel, guys, when you are only summarizing someone's testimony. Correct. It is cyber libel. And even sharing the content when it is publicly available. That's true. When people share contents, okay, especially this one, ang tinutukoy niya si Risa, and Risa is a public official. Naman, Risa, putang ina naman. Just go. Risa, tanas ka nga because ano ba, Risa? Sobrang hassle yan. Tapos alam naman namin, hindi naman kasi kami bobo, hindi katulad mo. Alam namin if ano yung elements ng cyber libel. Ang hindi ko maintindihan, you are using the taxpayers' money to go against the taxpayers who are criticizing you. That is not a mark of a good leader. Correct. That is a mark of an oppressor. Risa Tanas, you are not yet the President of the Republic of the Philippines, but you are already oppressive and abusive. What does that tell you, di ba? What does that tell everybody about diba? You? About her. Imagine, so you're a fake advocate of democracy because you don't want to be criticized. A true leader must be open to criticism. If you don't want to be criticized by the public, then go private. Resign from your position. Find another job. Or maybe go to a non-government organization. Ikaw ang magre-rinahan doon. Ano gusto niyo maging aesthetic doctor? Hindi pwede kasi parang kulang siya sa chin filler, sa Jotox. If ano mo si Risa, teka, hanap tayo ng picture ni Risa. Yung before nakita ko na yan lahat. Si Risa ngayon. Nagpa-makeup, may time magpa-makeup si bakla. Ganda ni Ante mo. May ano siya, Jotox, may Ano filler na yung siya. isasuggest mo sa kanya na Ano siguro prayer? To be fair with Risa, gumanda siya ngayon. So ang masasuggest ko, prayer siguro na yung mawawala yung konting kabubuhan niya. I understand. Pero looking at her, she needs Jesus. I think she needs Jesus. Yeah, because in her life. In her life. Tama. She needs Jesus. Oo. Kasi Risa, you're a public figure. Tapos si alias Rene, dito ako. Hindi ako patatalo kay Joey. Sa akin ang moment na to. Risa Hontiveros, you're a public figure. You should be open to criticisms. Do not be onion-skinned. Okay? Now, sa panahon na lumabas si alias Rene, yung tinatakipan niyo pa yung mukha niya sa Senate, parang Diyos siya, di ba? You treated him as someone na siya lang yung humahawak ng facts. Someone na may monopolyo ng katotohanan. Dinidismiss mo yung arguments or yung ng mga tao, ng mga KOJC members na nagsasabing lahat ng sinasabi ni alias Rene ay hindi katotohanan. Fake news yon. Pero anong sinabi mo? Paniwalaan natin si alias Rene.
Now na lumabas si alias Rene and he told us about what you did, that you bribed him 500, then 500,000, an additional 500,000 if he includes Duterte. Bongo Duterte, and sino pa yun? No, the Duterte. So the Dutertes, so naging 1,012,000 per information na ibibigay, sasabihin mong fake news. No, okay. Sige, if fake news lahat yung sinasabi ni Rene, paano naging hindi fake news yung mga sinasabi niya sa Senate? Logic lang yan. So that is where the criticisms come from. And I don't understand the fact, Risa Tanas, na you are filing cyber libel cases to people who only reacted and formulated their opinions based on the narratives peddled by your star witness. Or maybe nasaktan ka talaga because star witness mo yun eh. Naging bastion of truth mo yun. Naging figure of katotohanan mo yun. Pero ngayon na bumaliktad, wala na. She was shoving down our throats. Yung our throat, yung nagsasalita yung nagsasalita yung mga witnesses niya. Tapos ngayon na bumaliktad, biglang hindi kasi nagigets ni Rize. Ang question dito, bakit ka tinalikuran ng witness mo? Regardless regardless whether totoong binayaran mo yan, or kung binayaran man yan ng Duterte side, Pastor Tibuloy, or whatsoever, hindi yun yung question eh. Kasi that's going to be proven through, through hard evidence. Correct. Sa ngayon, hindi natin mapapatunayan kung sino ang nagbayad, kung sino. Even yung sa claim ni, alias Rene, ni Michael Maquillo. But the undeniable fact, Risa Ontiveros, makinig ka. The undeniable fact is tinalikuran ka ng witness mo na talagang ginamit mo at talaga ibinandera mo at pinalulun mo sa aming mga throat na totoo ang sinasabi niya. Bakit ngayon? Iba na yung sinasabi niya. Exactly. Oh, we have a problem, Houston. Tapos, remind lang kita, Risa Hontiveros, ha, just in case yung mga PR mo na mga bobo rin naman, kung nakikinig kayo, December 13, 2022, press release ng Senate. Risa Hontiveros, you want to file a bill to decriminalize libel. Yeah, that's true. And now you are weaponizing that to silence your critics. Weird, no? Weird, no? Ang plastic mo. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng utak meron ka. Kasi guys, makikita nyo yan. I-search nyo yan. Hontiveros files bill to decriminalize libel. Diba? Gusto niyang i-decriminalize yung libel because siya yung gawa ng gawa at that time. Because she believes that she believes in free speech. Ibig sabihin, she should be unhampered, not limited in whatever it is that she is saying when it comes to criticizing the administration, the government, di ba? Correct. Yun yung gusto mong mangyari. But what happened now? I mean... Oh, ano na ngayon? So clearly, you are weaponizing the law because you have the budget. Now, since you have the budget, you are legally harassing your critics for them to be silent. And yan, Risa Hontiveros, ang panawagan ko sa'yo is, may mga bagay talaga na hindi nadadala sa index card. Okay? May mga bagay na kailangan ng common sense, may mga bagay na kailangan mong pag-isipan na ikaw mismo. Hindi yung may nagdidikta sa'yo on what to do. I know. Sa PR na perspective, what she is currently doing is a damage control. Gusto niya i-control yung narrative because nga damage na siya. May na sa kanya. Wala na. Make it appear that she's committed doon sa intention. Pin down Pastor Tapos, Tibuloy, correct. Tapos ang isa pang punto dito, Risa Hontiveros. Bakit ang tinarget mo lang for your cyber libel cases ay mga pro-Duterte supporters? Si Attorney Libayan kasama. Si Attorney Libayan. But why are you not filing cases sa mainstream media na sila mismo ang unang napudmod? Oo. Lord,
Sabihan mo yung mga researcher mo, Risa. Mainstream media, sila yung nag-legitimize ng issue na yan because they covered alias Rene. Correct. Ginamit nila. At magpasalamat ka din sa mainstream media because despite having a shallow statement about it, they covered your statement, your defense. So bakit walang cyber libel sa mainstream media? Diba? That's one question. Second question is this. Bakit hindi mo finailan yung mga lawyers na nagsasabi na you have this pattern of bribing and ano yan? Planting witnesses. Yeah. Attorney Topacio, if I'm not mistaken, 2023 pa ata or 2022, sinabi niya na ikaw ay nagbabayad ng mga witnesses. In fact, Risa Ontiveros was sued for it. Correct. She was sued for it. Oh, right. Vega, ano yan, the name of the person who sued her Rob was Vega. Hi, Rob! Hi, Rob. Nandito si Rob. Actually, dalawang phone ang ginamit namin, yung kay Paulo and yung kay Joey. Sa FB live kami sa page ni Paulo dahil siya na lang ang may live capabilities. Pero ano lang, Tino, diba? Weird lang na parang sa dami-dami naman nag-share noon, nagbigay ng opinion, and bakit kayo lang? Targeted niya. Targeted. It's a targeted harassment. You know what, guys? Legal harassment. When we say legal harassment, the person is using the current legal framework to harass an individual for them to keep silent. Diba? Yeah. Kasi nga, guys, kung for example, for an ordinary person na hindi sanay nakakatanggap ng sabina or ng summon, matatakot yan, hysterical yan, and mag-anxiety yan, ganyan. Pero for some people who understand the law and who know how to navigate the law, easy lang yan. 'Di ba? That's right. So ito lang guys, ang panawagan ko lang talaga is let us not be silent by Risa Hontiveros and the rest of her, what do you call that, allies in the Liberal Party. Because they have been using this playbook since time immemorial. If they want to eliminate someone in the picture, they will file multiple cases against that person para oh my God, matakot or mo give in or ganyan. So yan yung nangyayari ngayon. And I don't really understand nga bakit of all the people who shared the video, look at TikTok. Di ba? So TikTok, millions of views na nag-share. Ang reklamo talaga ni Pao dyan, ba't hindi siya kasali? Oo. Si Paulo, actually, in all honesty sasabihin ko sa inyo, I haven't seen the video of alias Rene until Paulo shared it. Mm-hmm. So when Paulo shared it, nakinig ako, I jotted down all the information na sinabi ni alias Rene. And that's when I started to parang check everything, summarize it, parang ganyan. And yun na yun. Mas wala pa nga comment ko sa inyo. Kaya nga, hindi ko alam bakit ako cyber libel. Which element of cyber libel ang doon? Diba? First, the issue now here is summarizing someone's testimony and posted it on Facebook constitute cyber libel? Because if that is the case, if you summarize a book tapos kakasuhan kita for cyber libel, pwede na pala. 'Di ba? So it's really parang it's really a shallow PR attack from Riza. I understand na ang masasabi nila na okay, ganyan pa yan ka ngayon, what's strong ba? Ganyan pa yan ka brave si Tio ngayon kasi hindi pa siya napulong. Guys, wala talaga akong ginawa. O kung makukulong naman ako, of course, maybe because may bayaran na nangyayari doon. Because if you, kahit baliktarin nyo yung post ko, there is no libel there. Kaya nga. Hindi ko sinabing, halimbawa, hindi ko sinabing pokpok si Risa Hontiveros. Yan yung libel. Diba? But summarizing. Yeah, but summarizing a testimony, it's not libel.
Ganyan. So dapat guys, yan yung And intindihin we ninyo. are talking about Risa Ontiveros' work as a senator. Kasi hearing niya yan eh, witness niya yan eh. Hearing niya, witness niya, tinalikuran siya. I mean, what's wrong with questioning the integrity of your committee hearings, Miss Risa Ontiveros? Diba, you're using our money. Pera namin yan. I'm pretty sure yung pinang-accommodate ninyo kay alias Rene, also known as Michael Maurilio, ay pera ng bayan. I'm pretty sure yung perang ginamit mo dyan pang-accommodate or whatever para kay alias Rene, you use your MOOE. Correct. Diba? So wag nyo kami pinuputang ina as if we did something wrong. That is the worst insult you can do to the tax-paying citizens of the Republic of the Philippines. That is correct. Now, ilang beses ba nag-hearing about Kibuloy? Ang ilang millions ang ginastos dyan. Diba? Grabe no, malulutong na mura yung inabot ni ni Ontiveros mga kabalitaan ni mula kay Joey Cruz mga kabalitaan. Matindi talagang diskusyon ho dito no. At gustong-gusto ko to ito si Tio, itong si Pau, itong si Joey Cruz, lahat-lahat ng mga organic na Didas vloggers ay at pinapanood din natin minsan dahil nga yung mga point of view nila ay napakaganda ho kasi direkta ho silang may nakukuha at may nalalaman ho sa usaping political or current issues or events mga kabaitaan sa ating lipunan. Kaya pag minsan kumukuha tayo ng information sa kanila, lalo na ngayon, no, itong video na ito ay medyo medyo malutong-lutong pa kaya i-share ho natin dito dahil may punto rin itong ating mga organic na DDS vloggers na bakit ho sila sinampahan ng kasong cyber libel. So hindi ho natin sila masisisi mga kabataan itong mga organic na DDS vlogger na kakalbuhan itong si Risa Ontiveros dahil nga sa siguro iniisip lang kaangatan nito at kauplukan nito mga kabalitaan. So hanggang dito na lang ho tayo, medyo mabahabaho at kinuha lang ho natin yung portion na yan dahil maganda ho yung kanilang naratiba patungkol ho sa hakbang na ginawa ho ni Risa Ontiveros sa kanila na kung saan sila po ngayon ay pinapaimbestigahan ho ng National Bureau of Investigation. Malalakas yung loob nito at mas lalong lumakas at hindi ho natatakot pag-uusapan ho yung cyber libel dahil sila po ay may karapatan. Kita yung lahat, ako, ikaw at sino pa may karapatan na magbigay ho ng ating komento, reaction, opinion, suhestyon dahil ito po ay naayon ho sa ating saligang batas. Pero pag lumagpas na ho sa boundaries, so ibig sabihin ho nun, yun na ho ang sinasabi ho natin na may kalalagyan ho kayo mga kabalitaan. Kaya tulungan ho tayo sa paglalahad ng mga impormasyon sa pamamagitan ho ng paglabas ng mensahe, pagbigay ng mga opinyon at pagpapaintindi ho ng taong bayan sa pamamagitan ho sa mundo ng social media mga kabalitaan. At pasasalamatan muna natin si Mami Rose at Tobias family dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu, si Ma'am Corazon Znicada. Natama ko na yung pagbigkas. At ito rin si Ana Santos. Maraming salamat. Sa mga nais pong maging exclusive member ho, pindutin na po yung join button dyan sa ating sa inyong screen. Gaya na lang ho ni Boss Romeo de los Reyes, Ma'am Rosana Concepcion at Elijah TV mga kabalitaan. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Masalam at salamat sa inyong panunod. At lalo na ho sa ating mga kababayan dyan sa The Hague, Netherlands. Mabuhay ang lahat. At of course, yung ating sinasaluduhan lagi, makabagong bayani ng ating bansang overseas Filipino workers. Luzon, Kabisayan ug Mindanao, saan maglupalop ating mundo basta may mga Pilipino para malaman ang kalamihan kung ano ang kaganapan sa ating lipunan. Share nyo na ang videong ito. To God be the glory. Mwa, chip, chip. Peace out.